Tumaas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Saksi, si Maki Pulido. Sa gitna ng mataas na mga bilihin at bayarin, ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho nitong January 2024. 4.5% ang unemployment rate noong January 2024 kumpara sa 4.2% noong October 2023 batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA mula sa 2.09 million noong Oktubre, umakyat ang bilang ng mga walang trabaho sa 2.15 million. Dumami rin ang mga underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o dagdag na oras ng trabaho para may dagdag kita. Sabi ng PSA, dahil daw yan sa pagtatapos ng Christmas at New Year season kung kailan maraming racket at sideline. May seasonality talaga tayo. So, tumaas yung ating employed persons noong fourth quarter at bumaba siya noong first quarter. Sa labor force participation noong January 2024, 72.9% ay mga lalaki, 49.3% lang ang mga babae. Sa historical data ng PSA, tumataas lang ang bilang ng mga babaeng nagkakatrabaho kung may mga racket o sideline bago magpasko. Tumataas lang ito, may mga additional lang yan, kadalasan pag fourth quarter, tumataas, nagpo-close yan to mga 53 to 55% due to yun nga yung mga seasonal jobs. But pag normal na naman, babalik na naman doon sa mga 50%. Sabi ng ilang mga nakausap naming babae sa isang job fair sa Pasay City, mahirap talagang maghanap ng trabaho ngayon. Pero mas mahirap kung babae ka. Sa paghahanap ni Decibel, halimbawa, napapansin niyang malimit na lalaki ang hinahanap kahit housekeeping ang pinupunang posisyon. Naiisip ko lang bakit lalaki lang yung kailangan nila, ganyan. Kung kaya naman po ng babae. Suspetsya naman ni Rhea, hindi siya natanggap ng mag-apply bilang call center agent dahil may mga anak siya. Kagaya ko nung nakaraan, tinanong ako, sabi nga, sino po mag-aalaga sa mga anak mo if ever na ma-hire ka? Tapos sabi ko, meron naman po akong kasama sa bahay. Ayun, ayaw pa rin nila. Ginagalang daw ng Department of Labor and Employment ang prerogative ng mga kumpanya sa pagpili ng mga kukunin nilang empleyado. Pero wala raw dapat diskriminasyon. Kung kwalipikado, hindi raw dapat maging batayan sa hiring ang gender, status o edad. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.